guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Eight of Cups. Meron kang babalikan o may binabalikan ka o may babalik sa'yo o may babalikan ka o magkabalikan kayo ng person mo. Pwede din gano'n ng past person mo pala. Four of Cups in reverse. Naka-recover ka na sa sadness, sa pagwa-wonder o parang nagwa-wonder o may nasa picture na malungkot ba, nagwa-wonder na nag-iisip ng malalim, na tingin sa malayo na parang ganon, na malungkot, naka-recover ka na from that situation. Na parang hindi ka contented yung mga times na hindi ka contented sa buhay mo, you're sad, hindi ka nag-i-enjoy, you're not feeling fulfilled, nag-wonder ka pa, malungkot ka na matamlay, napapaisip ka ng malalim, o nakatingin ka sa malayo, parang may gusto ka na malayo sa iyo, o may distance sa inyo, o may gap, o may hadlang between the two of you, pwede din ano. Pero ngayon naka-recover ka na dyan. Ano pa ang energy mo ngayon? Faith. Upright yan. Oo, upright yan. Upright yung faith na yan. And the strength. Palang kasi yung faith kanina. Kaya kinaklarify ko. So, meron kang faith. May pananampalataya ka na. You believe in God, in Jesus Christ. Do you believe in God? Yes. Confident ka pa. Enthusiastic, optimistic, and you have a strong faith. Strong faith in God. Wow. Parang monk yun nandito. Parang munghi ba? Kasi kalbo guys, no? Pero may faith ka in God. Ayan. And you are strong. You are brave. Parang tiger ka na matapang. Na kinakatakutan. Parang naging mabangis ka. Pero hindi ibig sabihin na nakaka-intimidate ka. No. Parang you're full of strength. May inner stillness. May inner strength. Sabi ko na. Ano pa? Ini-embody mo energy mo yan. Ano ang iyong ini-embodying energy? Ay, powerful, so brave, fiery, and para bang Hierophanto, High Priest, sa ibang deck, and the Maiden. Ay, parang nahihil ka na din at the same time, no? Na-relax, nakaka-calm, parang nawala yung mga stress mo pagkaganto. Parang may mga natanggal sa'yo ng mga negativities na you feel light, not heavy. Ganon. Nanggaan at ma-appreciate mo yung nasa paligid mo. Maybe lately or in the past, hindi mo na-appreciate, para na-take it for granted mo lang yung sa paligid mo. Like,
yung mga trees sa paligid mo, yung pagtingin mo sa paligid mo, appreciate mo, ang ganda pala. Yung mga ganun ba, na ma-feel mo yung fresh air, na you're so blessed and you feel grateful, feeling refreshed, ganun ba? And you're more connected sa nature sa nakapaalam dito. Hindi ibig sabihin na nakapaa ka na ngayon Parang you feel more connected sa nature, sa Mother Earth, and sa lahat ng creations. And nagiging appreciative sa kung ano yung meron ng mga natural sa paligid, kung anong mga nandyan na natural na hindi kinreate ng tao, like animals, no? Like plants, like trees, like like nature, no? Like flowers. Na-appreciate mo na yan and talagang natutuwa ka. Para bang you give love, you show love and affection and care, no? Sa mga small animals. And you are kind-hearted. Parang light talaga yung pakiramdam mo yun. Parang may mga natanggal sa mga negativities or harmful energies. O kung ano man yan. May nag-transform pati sa'yo with a butterfly. At may authority ka ba spiritually ngayon? Yes. Kasi with this card, mayroon. The Sage. Parang old soul ba? With the Sage. Na you have a good judgment. You have a good judgment. And you are wise. You are a wise person. May authority ka spiritually ngayon. Ano ang darating sa'yo? Seven of Swords. Someone is selfish. Someone na hide. Deceitful. Trickster. Bakit? Anong intention sa'yo ng Seven of Swords na darating sa'yo? Ang mag-take ng action. Ang may umpisahan na gagawin towards you. Ano yung gagawin niya daw na action? Yung para hindi na mag-antay pa. Para hindi na kayo mag-antayan. Pwedeng ganun. Para ma-break na yung cycle na nag-aantay. May pag-aantay na inaantay mo siya. Hindi. Nasa tong matigil na yung pag-aantay niya. Kasi magte-take na siya ng action. Hindi yung matigil na yung pag-aantay niya, kundi matigil na yung parang na-stagnant yung connection niyo. Ganun. Parang hindi siya matigil Kundi yung magkaroon na ng balance sa inyo. Yung magkaroon na ng growth sa inyong dalawa. Yes. Para magkaroon na ng growth sa inyo at balance. Hindi yung matigil yung ma-break yung cycle ng yung parang may pag-aantay kasi kung kailan magkaroon ng growth o kung kailan kayo magsama, ganun. So, para magkaroon na ng balance sa inyong dalawa, para magkaroon na ng growth sa inyo, para mahinto na to, yung para hindi para mahinto hindi para matigil kundi
Wala na yung pag-aantay. Kasi, magte-take na nga siya ng action. Ano pang intention sa'yo ni Seven of Swords na yan? Ang mag-succeed na ano? Ang mag-succeed na makarecover sa pag-overthink, sa anxiety, sa fear, sa mga kinakatakutan niya, o ang magtagumpay siya na makarecover na siya sa mga kinakatakutan niya. At Sign of Coins para makabuo na kayo ng pamilya, para mapangasawa ka na niya, para mamuhay kayo ng prosperous, na magkasama kayo, mamuhay kayo ng kumpleto. Sa husband and wife, ganon. At yung magkaroon kayo ng anak. Pero parang ano to, selfish na klase ng tao. Nag-hide. Parang deceitful. Ayun o. May term pa dyan. Pwedeng cheater to. Seven of Swords. Ano pa? This is a collective reading, guys, ha. So, kung hindi cheater ang person ninyo, so it's not your reading for sure. Kung hindi siya cheater, okay? Kung hindi siya deceitful. Pwede new person din ito. Or pwede ding past person. Are you meant to be together nitong Seven of Swords na yan? Yes, you are meant to be together ng person na yun na Seven of Swords. Or with the Seven of Swords dito, pwedeng instead na mag-take siya ng action sa'yo, agad-agad ay pinagpaliban muna niya. Gumawa pa siya ng tricks niya para ipagpaliban muna, para wag muna siya mag-take ng action. O kaya itinulog-tulugan niya muna. Ganon. O iniwasan niya. Or tinakasan yung feelings niya. Parang ganon. Dahil maring emosyonal na to sa'yo eh. Itong person na to. Emosyonal na ba sa'yo yung person na to? Yung Seven of Swords na person na yun? Oo. Emosyonal na siya sa'yo ngayon. Yung Seven of Swords na person na yun. You are meant to be together. Pwedeng iniiwasan niya din. Kung hindi man siya cheater, o kung hindi man siya deceitful, kung hindi man siya selfish, kung hindi man siya ma-hide, ay pwedeng ano yan eh, iniwasan niya o tinatakasan niya yung feelings niya sa'yo. Or kahit yung isip niya, iniwasan niyang isipin ka. Pwedeng ganun. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng si Seven of Swords na yan? Kilala ka na ba niyan? Oo eh. Kilala ka niya. At meron kayong soul connection. Pwedeng twin flame mo or mirror mo. Meron kayong soul connection at malapit yung loob niyan sa'yo. Emotional nga siya sa'yo ngayon eh. At magaan yung loob niyan sa'yo. Mari ikaw din kasi meron kayong soul connection. Anong gustong sabihin sa'yo ni Seven of Swords? Kasi kilala ka niya. I lost myself for a little while. Ano pang gustong sabihin sa'yo ni Seven of Swords na yan? Isa lang, madami. You were the best thing in my life. O baka with the Seven of Swords ay kung
past person mo to o nagkakilala kayo ay nag-sneak away yan. Biglang nawala, nagtago, o pwedeng nag-hide. Hindi na nakipag-usap pati sa'yo, o baka pwede din ginusting ka niya, o iniiwasan niya talaga yung feelings niya, o yung kontakin ka, yung kausapin ka, ganun. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Balance. Nag-heal ka nga ngayon. Balance na wala ng baggage. Kasi balance ka na ngayon eh. Parang na-rejuvenate ka na din. Yun ang term din doon. Oh, color light green. Parang fresh and parang yung color ng nature. You feel relaxed, calm, healed, light. Yung pakiramdam mo, balance. You feel in tune with nature. Naramdaman mo ba na nakasurround sa yung healing energies ngayon? Hindi mo naramdaman. Pero nakasurround ba sa yung healing energies ngayon? Pwede. Kasi nga, ayun o, binabalance yung chakras mo, ino-open. Surrounded ka ba o nakasurround sa iyo yung healing energies ngayon? Pwede. Basta hinihil ka ngayon at magaan na yung pakiramdam mo ngayon, hindi na mabigat, light na, not heavy. Yun ang naramdaman ko dyan sa card na to dito pa lang kanina. Yan ang nasisense ko dyan na light na yung pakiramdam mo, hindi na heavy. Parang na-release mo na yung mga daladala mong mabibigat, yung mga baggage. Ano ang energy nitong person na si Seven of Swords? Abundance and this, walang pangalan yung isa. Maraming mahilig doon sa animals o maawain, matulungin sa mga animals. Mapagmahal sa animals kasi yun, hawak ni ibon, tapos may rabbit pa. Sinishare niya yung food niya, yung abundance niya, yung pagkain niya sa mga animals. And maraming masagana to. Yung buhay ng person mo kasi abundance eh. Masagana sa pagkain. Pwede din ganun. And fiery din. Passionate. Positive with the color yellow. And with the color purple ay open and malakas yung kanyang crown chakra. Yung lahat ng chakras niya ay naka-align, balance, open, ayan. And walang blockage sa kanyang chakras. Napaka-fiery at may focus pa. May determination din na ma-hit yung goal niya. And so fiery. Kaya sabi ko na, kung meron tong mga tina-target na goal, na-hit yung target niya. Parang sharpshooter. Parang gano'n. Strong yung kanyang, strong and open and powerful. Basta strong and open yung kanyang sacral chakra and solar plexus chakra, root chakra, and
yung lahat ng chakras niya ay naka-align, walang blockage kasi merong purple dito. And yung crown chakra niya. Ano ang feelings ni Seven of Swords ngayon sa'yo? Oh my gosh. Kasi kilala ka naman yan eh. Ano ang feelings ni Seven of Swords sa'yo ngayon? Upright ba yan? Feeling niya magtatagumpay, magsasucceed yung connection niyo, of course. Oh, so positive, no? And so brave and fearless and para bang nagtagumpay siya or matagumpay siya. This person win the battle, parang ganun. Na siya yung nagwagi, parang ganun ba? Or feeling victorious, na nagtagumpay siya sa puso mo, ganun. Yes, na nagtagumpay siya sa puso mo, na nagtagumpay siya na siya yung mahal mo, mahalin mo. Ganun. Yes. Tama. And message ng angels for you. Pausap ko yung sinanay. Message ng angels for you. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Grabe, usok. Habang nag-heal daw yung puso mo from old emotional pain, makaka-receive ka ng bagong blessings at love. Oh. Ano yung iniisip ngayon ng person mo na yan? Si Seven of Swords. Iniisip ka ba ngayon ni Seven of Swords? Yes. At anong iniisip ni Seven of Swords ngayon sa'yo? Ganun pa rin. Page of Coins. Ang magsimula kayo ng something stable na nag-grow, na there's growth, na consistent yung pag-grow, na hindi siya nahinto. Kumbaga sa tanim pa, ay hindi nakukutong. Yung hindi siya natitigil ba yung pag-grow. Yun. Ang gusto niya, iniisip niya yun, ang gusto niya mag-umpisa kayo ng healthy relationship and a stable relationship. Something na grounded, na nag-grow, yung gano'n, na something na real, no? Real. Ang cute naman ng bebe na yan. And ano yung next na mangyayari sa inyo ni Seven of Swords na yun na person mo? Let's see. Ay guys, there's movement na mangyayari with the Knight of Wands. And may mga matatanggal, may mga marirelease na mga
negativities to or baggage. Ten of Wands. Or baggage. Yes, it's baggage. Oh, baggage yan. Mga baggage. Mga negativities or resentment or mga baggage na sinent or negativities talaga na sinent ng iba sa kanya o kung ano may sinent yan. At may magte-take na action na fiery and aggressive na mag-take na action. Ikaw man o siya or both of you, they will be together. Ano pa, ang next, kung stagnant yung connection nyo ngayon, kung wala nagte-take na action, may magte-take na ng action kasi mawala na yung baggage. Mawala na yung nagpapatagal, nagpapa-hold back sa hindi nagte-take na action. Mawala na yung mga negativities, yung mga nagpipigil o nagpapabigat doon sa isa na mag-take na action. Kung kaya makapag-take na siya ng action or both of you, no? Kung meron kayong resentment sa isa't isa, mawala na yan. Kung ano man yan. Maring yung old emotional pain, mawala na din yan. Kung mga negativities na sinense inyo ng iba, tao man or kung ano man na nila lang, ay mawala na yan. Or pwede ding spirits yung mawala. Yung mga pumipigil, kumukontrol dahil ayaw nilang magkatuluyan kayo. Yan ang mga mawala na baggage, no? Alam nyo guys, pag may spirit sa katawan ng isang tao, mabigat eh. Kung naka-experience kayo na nakulam kayo, mabigat ang katawan ng kinukulam, ng may kulam. Kasi may spirito. May ano kasi yan eh, may karga kumbaga kaya mabigat. Unlike sa walang kulam na magaan ang katawan ng taong walang kulam, magaan. No, pag walang gumagawa ng witchcraft yun sa tao na yan, ay magaan yung kanyang katawan. Maliksi. Mabilis kumilos. Wala kasing karga. Pero pag may karga, pag may kulam, ay mabigat ang katawan ng tao may kulam. Ganun. Maramdaman yan. Ganun yung isang sign na may kulam o ginagawa ka ng witchcraft. Kinakargahan ka kasi. Ganun yun eh. Kasi na-experience ko yan guys eh. Diba? Kasi na-experience ko yan na kwento ko na. Kaso ewan ko sa iba na nanonood dyan na baguhan lang sa channel na ito. Basta ang palatandaan ko, kung may kulam yung isang tao, hindi pantay yung daliri. Yan talaga ang tinitingnan ng mga manggagamot. Basta pagpantayin lang, yung dito. Yan. Pagpantayin lang yan. So, pag hindi pantay, mayroon daw talaga yan. No? Ganon. Yun ang palatandaan nila eh. Pero, yung iba kasi na nanggagamot, madaya. Sa YouTube, meron yan na magtuturo ko paano malaman. Kung paano malaman kung may kulam. Yung iba madaya kasi ito man yung pagpantay. Kaya ito, parang hindi naman. Kasi yung ano talaga, yung normal na tinginan talaga dyan na ito. Ito yung tinitingnan dyan. Kasi hindi matanggal ng iba. Kaya ito yung pinabasihan. So, ewan ko ba sa iba-iba kasi, pero yung mga magagaling talaga, ito yung kanilang tinitingnan. Yung pinagpapantay na ito. Yan. Uso pa naman yung witchcraft ngayon. Kahit mga gayuma-gayuma lang. Pero, ang sabi ni Jesus Christ, so nag-guide dito guys, huwag kayong gumawa ng witchcraft. Bakit? Pagsisisihan nyo kasi mapunta sa impyerno ang kaluluwa nyo. Kung gumawa na kayo ng witchcraft, guys, yun ang ma-advise ko sa inyo. Mag-repent at huwag na kayong gumawa ng witchcraft. Kahit yung mga spell na yan, bulong, palipad hangin,
kahit gayuma lang, ay, wag na. Kasi mapupunta pa rin kayo sa impyerno pag pinagpatuloy nyo yan. At pag hindi kayo nagrepent na pinagpatuloy nyo pa, at kahit nagrepent kayo na pinagpatuloy nyo, ay ganun pa rin. Kailangan magrepent kayo at magbago na hindi nyo nagagawin. At ganun talaga eh. Kaya nga makitid nga daw ang daan o naro yung daan papunta sa langit, diba? Diba? So, ganun talaga. If you're willing na masave, kung ayaw yung mapunta sa impyerno. Pero kung wala naman kayong care na mapunta sa impyerno ang kaluluwa nyo, di pwede nyo ipagpatuloy kung ano yung gusto ninyo, no, na mga ginagawa ninyo. Kahit masama, o kahit evil, o kahit witchcraft. Nasa inyo yan. Buhay niyan eh. Kasi deceit at evil yan siya nagawain. Masama yan. Evil pati. Ako dati, gumagawa din ako ng mga ganyan, nag-try din ako ng mga gayuma na yan. No? Kasi ako, honest naman ako eh. Prangka talaga ako. At yung mga palipad hangin, ewan ko lang epektibo yung palipad hangin ko na. Kasi, at yung mga spell na yan, no? Mga ganon. Try ko yun dati. Ginayagaya ko din. Dahil may mga ginantihan na nga ako. Ganon. Pero hindi na ngayon. Kailan ba? Matagal ko na tinigil. Kasi nga, masama nga yan. Si evil yan. So, nasa tao pa rin naman yan kung itigil nila o hindi. No? And syempre, kailangan mag-repent and magbago na totally na hindi mo na gagawin yun. Ganon na talaga. Sa mga nakasanayan yan ay siguro mahirap sa iba yan na baguhin yung sarili nila. Pero nasa tao pa rin yan. No? Kung gusto nila magbago. May free will ang tao. So, ano pa ang next move ni Seven of Swords sa'yo? Kaya, next action niya na gagawin, what will be. Guys, there's a Nine of Coins. More clarification with the Nine of Coins sa next action or next move o next action ni ano sa'yo. Ay, Page of Cups ni Seven of Swords. Magre-reach out yan kasi may hawak na ibon to dito. Maging stable na yan siya, maging confident, maging sure sa kanyang desisyon na hindi niya na kailangan magtanong-tanong pa sa family niya na kung tama ba yung gagawin niya, sa friends niya, no? Na kung tama ba yun na mag-reach out sa'yo, na kontakin ka, mga ganun ba. Kumbaga sarili niya yung desisyon to kasi independent nga. Kumbaga may tiwala na siya sa sarili niyang desisyon. At pure yung intention niya sa'yo kasi white yung bird dito. Puti yung ibon. Magsisend ng message to. There's message. O magre-reach out or tawag. Ano ba ito kung gagawin niya? Pa-message sa'yo. Pa-message, guys. This is a collective reading, guys, ha. So, pag nag-message yung person ninyo sa inyong energy yan, o naka-resonate kayo, naka-relate kayo sa reading na to. Be positive and don't lose hope sa buhay. Kung negative yung nangyayari ngayon sa buhay ninyo, kahit na may nag-udyok sa inyo na magpakamatay dahil parang wala na pag-asa, mga demonyo yan, devil yan, na nag-udyok sa inyo,
O kung may gumagawa ng witchcraft sa inyo, yan na yun, no? Dahil gusto nilang mamatay kayo, huwag kayong magpakamatay. Be positive and pray, no? Manalangin. At sa panahon kasi ngayon, dumadami yung evil at iman ko lang kung naglalabasan ba yung evil ngayon para maghanap ng mga biktima nilang mga tao na matempt nila na magkasala, nagagawa ng evil para makuha yung soul, ganun. So, be aware na may mga ngayon, may mga parang todo effort ngayon, yung mga evil forces o yung mga alam niyo yun, sa side ng darkness na parang double effort sila ngayon makakulikta ng mga souls, yung makuha nila ng mga kaluluwa ba, ng mga tao, na makarami sila. Kasi nasa end of times na tayo at nag-umpisa na daw yung end of the world eh. Umpisa pa lang ha. Yung hindi ibig sabihin na nawasak na talaga lahat. No, umpisa pa lang yan. Start pa lang. No? Madami pong mangyayari, mga hindi pa nangyaring propesya. No? Pero mga nangyayari na mga prophecy, na mga nasa revelation eh. Meron yung mga nakaano na din eh. Nasa YouTube na may signs na daw na nag-umpisa na yung end of the world, na nag-umpisa na talaga yung end of the world. So na-notice nila kasi sa mga signs pati. Doon pa lang sa California, malawakang sunog na yun. Galing sa langit Alam, pinakita na ng God yung kung ano yung na meron talagang God na basta mga ganun sa ngayong henerasyon. Kasi parang nakalimutan ng tao na may God. Ang tingin kasi ng mga tao, lalo na yung mga lulong sa droga ay walang God. No? Na malaya silang gawin ang gusto nilang gawin ng mga kaibilan na parang wala nakatingin sa kanila. At minamakpan nila yung God. Kaya, tingnan nyo kung ano nangyari. Pero nasa, na din naman kasi, nasa end of times. No? At nag-umpisa na din kasi ang end of the world. Kaya, mga ganun ang nangyari. Pero hindi naman yung biglaan na i-wipe out agad na isang dahil nag-umpisa na. Kumbaga, paunti-unti yan eh. Sunod-sunod lang. Yung mga ganun, mga pangyayari. Kaso, maring palala ng palala siguro guys. Kasi nag-umpisa na eh. Ewan ko lang. Malaman na lang natin yan. Mahirap magdikta, mahirap magsalita eh. Only God knows kung ano pang mga mangyayari next. So, ayan. Madami ba ang mag-reach out sa'yo? Ako hindi. Hindi guys. Hindi marami. Pero may ilan pa ba na mag-reach out sa'yo? Tingnan natin ha. Ito lang, itong person mo na to. Siya lang. Siya lang yung person mo na yan. Maring yung iba ay yung mga kukontak sa'yo ay mga sa work, mga ganun. Mga katrabaho mo, mga ganun ba. Pero pagdating sa yung gusto kang makarelasyon at makasama at mabubuo ng pamilya na interesado sa iyo na gusto niyang bumuo ng masayang family with you, na alam niyo yung lover, no? Na yung intention niya ay makapiling ka at makasama ka. And ang maging partner mo. Yan. Iba naman yung may mga kukontak sa'yo na mga kamag-anak mo. Iba naman yun. Yung may kukontak sa'yo na katrabaho mo kasi meron kayong gagawing trabaho. So, meron kayong collaboration. Pwede iba naman yun. Ano kaya ang i-message sa'yo ng person mo na to na sa 7 of Swords? Death card. Gusto niya ng new beginning. Rebirth.
Clarification with the death card here. The Tower. Pwede din nasasaktan siya. Na-hurt siya. Kung meron man siyang dapat ika-hurt. O nahirapan siya without you. Kung pigilan pa niya yung feelings niya, kung hindi pa siya mag-reach out sa'yo, nahirapan siya para siya ma-suffocate. Para siya ma-destroy inside. Pwedeng ganon. Or this is a new beginning, gusto niyo ng new beginning, no? Nung umpisa kayo ng relationship. At ano pa, kaya ang possible na sabihin sa'yo ng person mo na to, na si Seven of Swords, pag nag-reach out sa'yo, o pag nag-message sa'yo. Tree of Life. So, gusto niyo bumuo kayo ng pamilya. Tree of Life eh. Or, magkaroon kayo ng mga offspring. As in, gusto niyo magkaroon kayo ng offsprings. Yun ang wish niya, yun ang gustong-gusto niya, yung bubuo kayo ng pamilya. See? Yun ang gustong-gusto niya. Yun ang mukhang goal niya. Yun ang gustong-gusto niya. Na talagang hindi siya magpapatalo. Hindi siya magpapapikil. Na parang he or she's willing to fight for it. Dahil gustong-gusto niya na bubuo kayo ng pamilya. Ayan. Madami ba nagkakagusto sa'yo? Kahit na yung iba hindi mag-reach out sa'yo. Madami ba nagkakagusto sa'yo? Hindi naman. Madami ba ang na-attract sa'yo? Oo, yung na-attract. Oo, madami na-attract sa'yo. Iba naman yung nagkagusto, no? Sa attraction. Magkaiba yun, Madami ba ang gusto kang mapangasawa? Oo, madami ang gusto kang mapangasawa. Oh, bakit? Bakit gusto ka nila mapangasawa? Anong nagustuhan nila sa'yo? Tingnan natin. Para ma-inspire kayo. Pero yan, sagot naman eh. Dahil you are wise. Parang full of wisdom ka. Marunong ka sa buhay. May karunungan ka. You are wise. You have a good judgment. Magaling ka mag-obserba. No? At meron kang mga napapansin na hindi napapansin ng iba, na nakaligtaan ng iba. Mga ganun ba na parang baliwala lang sa iba pero ikaw may nakuha kang lesson or wisdom. Di ba? So, ganun. Itong person mo naman na si Seven of Swords, ano nagustuhan yan sa'yo? Dahil both positive ka and brave, courageous, so kasi may blue din dyan, optimistic, fearless, confident, fiery, bold, daring, strong in personality, assertive, di ka mahiyain, no? Not shy, confident ka eh. Ano pa? Ang kina-inlovean sa'yo, kung bakit na-inlove, anong qualities mo, pagkatao mo, personality mo na, kung bakit in-love sa'yo si Seven of Swords. You are fair, you are balanced, and ano ka din talaga courageous and fearless eh. Fiery, passionate, and you know what is right from wrong. You're justified, you're fair, alam mo yung tama sa mali. Ayan. So, ito na lamang for collective reading.